Maganda po ang biyahe ni Pangulong Marcos sa papuntang India. Alam niyo kung bakit? Hindi lang business, hindi lang relasyon at iba pa ang pwedeng makuha ng ating ng Pangulo. Kasi kaya daw siya pupunta ron dahil i-renew o palalakasin pa yung ilang dekada ng partner o kaibigan ng Pilipinas, ang India. Ang India po, para sa inyong kaalaman, isa sa pinakamalaki o pinakamalaki siyang pinakamaraming tao sa buong mundo. 1.4 billion ang tao dyan. Noong 2023, ilang taon na, so baka sobra na ngayon. Mas malaki, mas maraming tao dyan kaysa sa China. At speaking of China, ang India po ay kalaban din ng China. Kung yung mga gunita ay panay din ang warning ng India sa China, huwag kayong manghimasok sa aming mga teritoryo at mga kaibigan kong bansa na sinasamantala nyo. Dahil isa ho yan sa matagal ng galit din sa sistema ng China. At itong pagpunta ni Pangulong Marcos dun sa India at makikipag-usap, bilateral meeting dun sa presidente ng India, isa ho yan sa pwedeng mapag-usapan. Pwedeng makatulong ang Indian government sa Philippine government dito sa pinaninindigan natin sa West Philippine Sea. Naku, iyakan na naman dito yung mga pro-China na mga vlogger at iba pa dyan. Kasi sabi nga ng Coast Guard, Philippine Coast Guard, may mga Pilipinong taksil, pro-China, hindi pro-government. Ay itong lakad na ito ng Pangulo, isa yan sa mga makukuha nating assurance yan. Kasi yung India government galit sa China. At siguradong hindi rin na gusto ang ginagawa ng China sa panghihimasok sa West Philippine Sea na pag-aari exclusive ng Philippine government, ng mga Pilipino. Kaya isa ho yan sa magiging positibo. Okay? Kung ano man po ang pwedeng mapagkasunduan na tulong, hindi ko alam at ayaw ko naman pangunahan. Nia-advance ko lang sa inyo itong balitang ito na pwedeng mangyari at gagawin. Kaya kung yung mga gunita, marami na tayo naging presidente na hindi nagkaroon ng state visit sa India. Di ba? Pero ngayon, si Pangulong Marcos, sinadya ito. August 4 hanggang August 8. So, next week na. At hindi lang yon. Nabanggit ko rin ito sa television, pero ulitin ko ulit. Ang India, ang isa sa pinakamalaking producer, gumagawa ng mga medicine na ini-export nila sa kung saan-saan, kahit sa Amerika, Canada at sa Europe. Kahit tayo, dyan din tayo kumukuha ng marami mga gamot. Dahil magaling silang mag-develop, magaling silang mag-produce ng mga gamot. Di ba? So, kung magiging mas malalim na kaibigan natin ang Indian government, malay nyo, bigyan tayo ng priority sa importation or mas murang gamot na magagaling sa kanila na kailangan ng mga Pilipino. Ayaw ko nang banggitin kasi magiging komersyal, pero napakarami po ng medicine. Ng lahat ng klase halos na sakit ng tao, merong na ipoproduce na gamot ang India. Sila po yung nangungunang producer ng mga dekalidad ng mga medicine. Kaya pag ganyan binigyan tayo ng tulong, binigyan tayo ng magandang pagkakataon tayo makapag-import dyan ng lalo pang lumakas ang importation ng mga mahalagang medicine sa mas mababang presyo. Ay di ba ang ganda no? Yung mga senior citizen o kahit kabataan. Sabi ko nga sa inyo, maraming mga gamot tayo galing doon. Marami pang mga sakit na kailangan ng gamot na made in India, hindi pa tayo nagkakaroon. Baka dito magkakaroon ng pagkakataon kasi nga papunta ron ang Pangulo. Kaya sana isama rin si Secretary Duque at saka kung sino mga kinaukulan. At siyempre yung business, yung economic manager at yung security naman. Kaya nga nabanggit ko na, malakas na kakampi. Malaki rin ang may tutulong ng India government sa Pilipinas kung magiging malalim ang relasyon. Balita ko si Secretary Gibo Chodoro ay kasama ulit ng ating Pangulo sa pag-alis kasi isa nga yan sa mga pag-uusapan. Ayan, positibo. Hindi lang ito gaano napapag-usapan, dadali isipin ng iba, anong meron sa India? Ay nako, ito na nga ho sinasabi ko sa inyo. Sa aking impormasyon, pagsusurit, pag-aaral, marami tayong pwedeng makuhang tulong dyan. Ganun pa man, medyo yung mga hindi pa
nakabisado yan. Medyo masikip din niya sa lugar na yan. Ha? Para din Maynila, matraffic. Dahil sa daming tao. Isipin mo naman, 1.4 billion ang tao sa kanila. Ganong karami. So sana ho kung hindi ko alam kung ilan ang Pilipino doon. Malaking bagay ito. Hindi lang mga Pilipinong nagtatrabaho doon o nakatira doon ang makikinabang dito sa biyahe ni Pangulong Marcos next week na yan. Okay? So sa iba nating mga balita, okay, balikan natin po itong August na ngayon, ilang buwan na lang, bare month na o December na naman. Napakabilis ng panahon, okay? So kailangan talaga double time. At ngayong buwang ito, August na nga po, kung di ako nagkakamali, second week ng August, isusumiti na. Siguro pagbalik ng pag-travel. Isusumiti na ng mga economic manager ng Pangulo, lead by Finance Secretary Rap Recto, okay, at TBM Secretary Amina Pangandaman. Yun DTI Secretary at yung NEDA, dating NEDA, ngayon ay DepEd, Department of Economic Development, something like that. Yun po yung economic manager. Yung libro na proposed budget, 6.7 trillion for 2026, isusumiti na sa Kongreso. Para ang Kongreso talaga ang tatalakay dyan. Actually, yan ang main na trabaho. Yan ang pinakamahalagang trabaho ng ating Kongreso at Senado, yung every year budget. At actually, pag na-approve niyang budget na yan, halos wala na silang gagawin. Pero madugong, magsabihin, matindihong public hearing at pagtalakay dyan, ubos talaga ang oras. Mahabang panahon talaga binibigay dyan ng Committee on Appropriations sa Congress, Committee on Finance. Hindi ko alam kung sino ang chairman ng Committee on Appropriations sa Congress. Sa Senado, ang Committee on Finance counterpart ay si Senador ng taga Valenzuela, Sherwin Gatchalian. Ayan, okay yan. So, abangan ninyo kung malaking pera po ito. Malaking bahagi dyan, pambayad sa utang. Malaking bahagi dyan ay pansweldo lang. Sabi nga nila, pag itong